Song, no? Ano title na Los? Ano? Calvary? Oh, first time ko nabatian to ba? No, nami galing nga song, practiceon ta na. Para isong ano ta ba, congregational singing ta. Actually, damo ta mga song dira ba? Di lang nato ginatamad lang ta mag-practice. Tamad lang ta magbasa kanuta. O damo mga song sa songbook nga daw na disregard lang naton. Kay dito lang ta sa familiar na to permi na kuanta, nahigot. Dapat, no? Kantahon ta to permi, practiceon ta to. Itong ikanta ni nanay. Calvary, He died for me. Amen. Praise God. Tindog ta please. Salamat sa maayo nga panahon. Salamat man, nag-brown out kadali. Kuyawan ta ba? Okay, ang yawa maghatag naman, no? Pamaagi para disrupt. Pero salamat nga way man nagdugay nagbalik man. Ephesians chapter 5. Ephesians 5 sa aton mga Bibles please. I hope tanan gid kita may mga Bible. Amen. Di bali na di nato madala ang iban basta ang Bible siguraduhon tagid mga utod, no? Tandaan gid nato every time magkadto kita simbahan, number one i-consider ta ang Biblia, no? Ang pulong sa Dios. Kay para may tamdan ta. Chapter 5, permi nato ginabasa ni mga wedding, mga family days or what, no? Pero I hope ma-remind yapon ta subong nga gabi. Verse 22. Okay, sulat ni Paul sa mga taga Ephesians chapter 5, 22 to 24, then lumpat kita verse number 33. Umpisa kita verse 22, sabay-sabay until 24, and then jump kita 33. Ready? Read. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. 33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Amen. Pray kita. Ginoo, salamat sining kagabion. Thank you Lord sa mayo nga panahon. Salamat sa imo pagtipig, pagbantay, Lord, halong samon sa diin nga nakaabot kami sa ining takna sang kagabion. Kag especially sa imo balay alampuanan. Thank you Lord sa mga testimony. Nakita namo kung paano ikaw nag-work sa matag isa. And we pray sa mga prayer request ni Brother Edwin, handog niya, Brother Romy, na kung tani Lord, someday, isa sa ilang mga pamilya madala man diri sa imong iglesia. Salamat man sa pag-ubay, pag-guide mo, paghatag wisdom kay Jinsel, sa iya Lord nga contest. And salamat Lord sa imo favor, nga why siya nag-expect Lord, nga maabot niya na ina nga achievement. And I hope and pray that she will remain humble and makita ang testimony sa iya life. At the same time, Lord, I hope and pray among mga young people nga kung sila, Lord, nag-excel, nag-competitive sila sa ila secular, I hope, tani, Lord, sa ila man spiritual life, mangin competitive man sila, mangin useful man sila, mangin active man sila, labaw sa tanan, mangin faithful. Kay useless, Lord, amon achievement sa kalibutan. Kung nag-excel kami sa amon mga eskwelahan, apan sa spiritual, wala man kami nagapagamit. So, dapat balanse lang amon kinabuhi. Sining kagabi, sa amon pag-study si mong pulong, once again, Holy Spirit, ikaw mag-guide sa amon, magapaintsindi, kag tagai kami, Lord, sang kasing-kasing, willing magpatudlo, willing mag-learn. Ano man amon matun-an subong, hindi kami dapat ma-offend. Ginoo, sa baylo, may kalipay kami, nga may pulong kami sa Dios nga amon mabatian. Ini nga tanan amo gitugyan, ginasalig even amon electric power, Lord, nga nagbalik naman ang pag-brown out, kabay Lord nga tani, Lord, hindi man magdugay ang brown out. In Jesus' name, Amen. Amen. Ano ni man? No? Plastada. Okay, pwede pahiram, Brad. Pakikuha tong na ako katong dito sa office, Brad. Katong puti, na pambala si Ma'am Vic.
Kag ano pwede kahiram ka dali ba? Okay? Ano man. No, hampangan ta sini sa sukutiko. Kanina nag-brown out na ni. Ang nagbalik. Okay, padayon kita. Amen? Okay. Now, nagligad, ako na rin siya na tagaan sang overview kung ano ang ginatawag mga abiyan nga the biblical role of a women. Biblical role of women. O magsiling gani kag biblical, godly, pamaagi sa Dios. Okay? Kaya hata kay Brad, Ferdy Brad. That is why, dulaon ta sa isip, natod, nga kini, idea lang sa tao or sa pastor, kundi amo ni ang principle sa Bible. Ano? Okay? Nga ano man daw magdako gid aton nga bill sini ba? Dako na daan. So dapat klaro mga abiyan nga naatay proper understanding. Sa ining sabihin mo nga, no dahil magsinggit-singgit. Sino yung kasinggit-singgit yan? Anuhin nyo mga teacher? Dapat may ara kita proper understanding. Amen? Kaya kung wala tayo proper understanding, ang tendency, ma-misunderstood ta ang pulong sa Dios. No? Kay abi naton ini siya nahimo nga personal. Alright? So that's why kailangan nato maintindihan ang biblical view. Okay? Kung ano ang role sa mga asawa, no? Mga asawa. Now, address ini sa mga wife. Okay? Mga wife. Now, ano ang aton makita? Verse number 5, chapter 5, verse 22, siling ni Paul, wives, plural. Plural. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Now, take note, ikaw nga asawa, ang imong pag-submit dira sa imong kaugalingon nga bana, kaangay na siya nga nagsubmitar po ka sa Ginoo. Okay? Bot silingon, ang imo pag-submit sa bana, automatic nag-submit po ka sa Dios. Okay? Hindi mo na pwede i-separate. Hindi pwede nga nag-submit ka sa Dios kag wala ka gasubmitar sa imo bana. Nakuha ninyo? Hindi pwede na. Kay ang Bible siling niya, siling sa word, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Kanang word as unto the Lord. Kasubong dira sa Dios. So, but silingon, okay, that is automatic. Once you submit to your own husband, you submit also yourselves to the Lord. When you disobey your husband, kung wala ka nagasubmitar sa imubana, ang connotation sina, why po ka gasubmitar sa Dios? Kaya paano ka makasubmitar sa Dios, nga wala mo makita, nga mismo gani bana mo, nga nakita mo, upod mo, way ka gani ka submitar. Okay? Amo nang luyag nga i-drive out, i-point out ni Paul. Kag nagpadayon sa verse 23. Ano ang rason? For the husband is the head of the wife. Kay ang bana, amo ang ulo sa asawa. So tandaan nato, mga asawa, may ulo kamo. May ulo. Amen? Okay? Kag ang gibutang sa Dios nga ulo ninyo, pag magsigin kag ulo, head. Okay? Leader. Ingon ang Bible, ang leader, ang head sa asawa, amo ang bana. So sino ang head, ang ulo? Bana. So bot silingon, biskan alam kang asawa, mas kwartahan kang asawa kaysa bana mo, mas bright ka kaysa ibo bana, okay? Mas taas ka sang natapusan kaysa imo bana, hindi na rason
nga hindi ka magsubitar sa imo bana. Kay ang Biblia klaro nga ang papel sa asawa mo subitar sa iya bana. Amen. Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So gitagaan ta sang idea dire about order, no? Order. Magsiling kag order pasunod. Pattern na to. Okay? Sino? Kung si Kristo daw amo ang ulo sa iglesia, amo man ang bana ulo sa iya pamilya kag ulo sa iya asawa. Okay? So gigamit ni Paul nga illustration, Jesus Christ is the head of the church, subong man sa panimalay, amo man may ara head of the home, which is the husband. That is why, siling niya, verse 24, therefore, sabi ni Paul, as the church is subject unto Christ, kasubong nga ang iglesia nagapaidalom kay Kristo. So, sino ang subject? Amo ang church. Sino ang head? Si Christ. So, bangod si Christ ang head, gigamit ni Paul nga analogy ang husband and wife relationship. So, gigamit naman niya verse 24. So, let the wives be to their own husbands in everything. Okay? So, mga asawa, tandaan, in everything, magpaidalom kamo, magsubmitar kamo sa inyo bana. Pastor, bana ko unbeliever. Kailangan ba ko magsubmitar? Lalo na. Biskan unbeliever, amen. Kay testimony man na, Brad. Kay kung ikaw nga asawa, way kagasubmitar, paano pa nimo madala ang imong unbeliever nga bana? So, ang submission, regardless na, Brad, whether unbeliever or believer, duty bound ta, no? Submitar yun. Amo na ang pulong sa Dios. Now, pamangkot, ano ang implication sa isa ka panimalay o kung asawa mga abyan nga matawag naton nga working. Kay amo ning common subong. Working mother. Hello, amen? Working mother. But silingon, wala sa panimalay. Nagatrabaho, either private or government. Tapos da siya pamilya, may kabataan siya. So ano ang matabo? Ano ang posibilidad? Okay, tagaan ko kamo kamo na lang mag-decide. Tagaan ko kamo view sa Bible. Okay? Kung ano ba? Now, number one mga abiyan, the husband is no longer her provider. The husband is no longer her provider. Kung magtrabaho si Mrs. Sagwa, nahimo na siya nga breadwinner. Kung gatrabaho po si Mr., pareho na sila. So, pareho na sila nahimong breadwinner. Ang masaklap diri kung ang babae ang breadwinner. So nahoy mo nga dili na ang bana ang provider. Sino nang provider, Brad? Ang asawa na. Now, biblically speaking, sino ang gitagaan sang mandate nga ang dapat provider sa panimalay? Is it the wife or the husband? Okay. Basahon nato para di ka mo 1 Timothy 5:8. 1 Timothy chapter 5 verse number 8. Okay. Chapter 5, verse number 8. Verse number 8, but if any provide that for his own and especially for those of his own, he hath denied the faith and is worse than infidel. Okay. So siling direct, kung sino daw ang wala nag-provide sa iya kaugalingon, especially sa iya kaugalingon nga panimalay, he denied the faith. Wala niya gipakita o kung wala siya pagtuo. Kag, anong siling direct, Brad? And is worse than infidel. Mas masahol pa siya, mas sobra pa siya sa wala gapati sa Dios. Infidel means unbeliever. So ginsulatan ni Paul dire si Timothy. Now, may mga tao nga very skeptical. Pastor, wala man na butang dira man. Wala man na butang lalaki dia if any man. Wala man. Now, simple lang ang clue naton. O sa English grammar nato, lang tawag ko na
gigamit his. Kanang word his, ano na, lalaki, babae? Lalaki. Amen? But if any provide that for his own, so may clone na ta, lalaki na. And especially for those of his, his naman, own house. Ano pa? He. Ano nang he? Babae na? Lalaki gyapon. He hath denied the faith and is worse than infidel. So, but silingon, lalaki ang gihambalan sini nga dapat mag-provide, siya ang mag-provide sa iya kaugalingon nga panimalay. Labi na gid sa panginahanglanon sa iya pamilya. Amen. So, but silingon, the husband is no longer the protector, no? Or provider sa iya panimalay. So, klaro ang Bible nga, ang bana amo ang provider bad. Kita dapat. Okay, nga mga lalaki. Gidesign ta brad para mangin breadwinner. Okay, gidesign ta. Sino ang gihambalan nga paagi sa bala sa imo nga guya? Mabuhi ikaw, makakaon ikaw. Si Adan, si iba. Si Adan, no? So, silingon, ang lalaki, amo gid dapat ang mag-provide, maningkamot, suportahan iya pamilya. Well, kung ang babae, may trabaho, bonus na lang na. Pero primarily, ang Diyos, klaro naghamba, nagsugo sa lalaki. Nga lalaki, dapat ang maggita o kung mag-provide para sa iyang pamilya. So, kung ang babae ang nag-ubra, ang lalaki nasa balay, sorry mga lalaki ha, amen Brad? Migo patadra? So, biblical lang ta. Ihambal ko lang ni. So, na-violate nga ang lalaki, ang provider. Wala nato nasunod ang pattern sa Bible. Okay? Sa Bible man biblical principle man Amo na ang tendency number 1. Na-violate nato ang, tawag sina, principle sa Bible o principle sa Bible. The husband is no longer her provider. Dapat ang lalaki lang ang mag-provide sa iya panimalay. Ikalawa mga abyan. Okay? The husband is no longer her protector. Her protector. Ang lalaki naka-design nga proteksyonan niya ang iya nga wife. Amen? Sa lahat nga paagi, sa tanan nga aspeto sa buhay. Proteksyonan niya iya nga wife physically, emotionally, psychologically, and financially. Hello? Daw, di ka mo komporme ba? Nga protector ang lalaki ba? Amen, mga lalaki? Ano gani gusto nyo? Kita proteksyonan sa aton mga asawa. Hindi. Siling sa Bible, the husband should be the protector to her wife, to his wife. Mga abyan. Now, kung ikaw o imo asawa, wala sa imo, kay gani nag-ubra, lalo nasa abroad. Don't you know, sa workplace, expose ang asawa sa harassment? Yes or no? Yes. Vulnerable ang babae, kung ara siya sa guwa, expose siya. Lalo na sa abroad. Kabalon naman, tadi na manol. Kapila abroad, mga kababayan nato, pag naglakat buhay, pagpuli bangkay, kay nakaamo sang mantas, pintas, ano pa, sadista, rapist, ano pa, kriminal. Di na mabilang sa tudlo nato. Pila ka kababayan OFW nato, brad, giplansa, gikulata, gifreezer, gichap-chap, gisunog, girape, buntis pa, gisunog, girape. Tungod kay ara sa guwa, nakaamo sang tunto. So, amo ng mga possibilities matabo kapag ka ang asawa wala sa panimalay. Amo na ang tendency abyan kapag ka ang asawa gaobra outside sa panimalay. Dili na proteksyonan ng bana. Bisan gani hambalo nato nga dili abroad, butang ta lang diri lang sa aton. Mag-ubra ang asawa. Di dato nang balikawan may ara gyapon harassment. It could be harassment sa office mate mo, it could be harassment sa amo mo, o it could be relative sa ginaubrahan mo. Posible na nga matabo. So wala na nahimo nga protector ang iya nga bana.
Kay aray siya sa gawa. Susceptible siya, vulnerable siya sa abuses. Okay? Ano pa ang tendency? Kapag ka ang asawa, gaobra sa gawas, aside nga hindi siya maproteksyonan, prone pa sa temptation. Yes or no? Yes, mga abyan. Ayon sa data, 50% karon ang naga-abroad abyan, ari it could be ang asawa, ari diri, or ang bana ang nag-abroad, or asawa ang nag-abroad, ang bana diri. 50% ayon sa senso sa bungkag ang pamilya. Naguba ang relasyon ng mag-asawa. It could be, warning ni sa aton tanan, it could be sila laki ang ari diri, siya ang nagbisyo. Duha lang na. Or ang nag-abroad, amo ang nagbisyo. Duha ra gid na. 50%, ibig sabihin, dako na nga rate, hamak mo sa napulo, 5. Sa pulo nga ga-abroad, 5 didto ang may problema sa relasyon ng mag-asawa. Nakuha niyo? Brad, data, census na, survey. So, perti kataas, 50%, imagine mo, katunga, Brad, sa 100, 50. Sa 20, pulo. Lantawasin, ola, permi gakato kay Tulfo. Be, sino permi ginapatulfo? Mostly mga OFW. Hello, ara pa ta? Ano ang mga kaso nila? Ano ang mga problema nila? Anong mga concern? Nagbisyo. It could be si Mr. nagloko. It could be si Mrs. nagloko. Oh. Amo na. Realidad ni mga abyan. Bisan ipagawa nato ang Bible, isit aside nato ang Bible, kadto na lang ta sa realidad. Factual ta. Kanang kakalatabo subong ba? Oh. Now, umati, hindi exempted ang mga Christian. Hindi exempted rin ba? Di ka magsiling nga, kana pastor, pang unbeliever na. I know some, mga abyan. I know some. Personal knowledge ko. May personal knowledge ko. Even sa mga churches, even sa mga membro sa ibang nga church, ang pastor, kilala ko, ang pastor, gahambal sa akon, sir, may problema ko, membro ko ba, way ko nag-expect, amo ni, faithful man to dati sa simbahan, naka-abroad sir, na biktima man, nahulog mas tulay. Oh. Pastor ga relate sa ako, pastor ga hambal nga muna. So makita naton diri nga ini mga abyan possible matabo whether unbeliever ka or believer. Labi na kung kulang ka, layo ka sa Ginoo, way ka simba-simba. Way ka communicate sa imong mother sa imong church, lalo na pag unbeliever. Oh. So amo na, that's why ang Bible klaro. Oh. Klaro ang Bible ba nga nagapaandam sa aton. Okay? Now take note, ano ang bana? Protector. Physically. Physically, dapat maproteksyonan niya ang iyang wife. Dapat upod niya permi iyang wife. Dapat constant sila mga abyan. No? Now, emotionally, paano niya maproteksyonan niya wife? Kung layo sila. Pwede ba siguro cellphone, pwede pa ano. Pero abyan, iba ng personal. Mostly ba sa mga abroad, lalo na kapag OFW ka lang, o diya ka sa balay, may mga amo nga, way ginaalaw, permi, nga makauyat cellphone, may dalang subong, kay may okay na. But compare before, mga abyan, compare before, ginapawar sa mga amo, nga mag-uyat cellphone ang mga OFW. May dalang panahon ni Duterte, meron silang agreement nga, hindi na dapat i-deprive ang mga OFW nato, nga kwaon ilang ano tawag sinablan? Passport, kwaon ilang cellphone. Okay? That's why, dapat mga abyan, ang asawa nakadesign gid siya sa panimalay. Ikatatlo, mga utod. Ikatatlo. Okay? By the way, dugang ko lang. Ano ang number 1 kalaban, lalo ng mga first-timer ga abroad? Loneliness. Loneliness. Amen? O salamat kay Ann, kay naka-overcome. Oh, mga abyan, amo ng pinaka-greatest battle na dapat mo i-overcome, Brad. Ano? Kung ikaw mag-abroad, kung hina ka, hindi na lang. Kung tawag sina, kanang emotional ka, wag na lang. It's better, wag na lang. Kay basin, ma-nervous breakdown ka dito pag abot. Ma-depress ka lang. Way ka pa ka-ubra,
Pag abot mo dito, excited ka, padulong pa lang dito, pero lahi gali ang expectation sa reality. Pag abot mo dito, iba gali. Oh. Damo mga tao, mga OFW na depressed, mga abyan, lalo na Middle East. Iba ang palibot, disyerto, balay, square lang, wala ka halos makita ka green. Walay something na makapa-encourage sa imo, walay something ba parang barren, dull. Oh, okay lang siguro kung mga US, okay lang kung mga Asian kay daw patas lang sa aton, pero pag Middle East, iba, nasanay ta diri. Pag abot dito, iba. Klima pa lang, why na ka? Amo na nga dapat strong ka. Kaya kung mamas boy ka, mamas girl ka, wag na lang, patuga-tuga ka pa. Oh, pag abot dito, hibi-hibi ka, pang, kuhaan ako pa. hindi ko gaya pang. O, yayay ka, wawaw ka. O, muna. Pang. O, di ba? Muna nga, sa mga matitibay ang loob. Lalo na, abiyan, dapat mentally fit. Ano pa? Ang tendency, kapag ka working ang isa ka babae, isa ka asawa, lalo na may anak, an independent spirit is fostered. Ma-develop ang independent spirit. Okay, may income na siya. Siya nag-provide. So, instead na dependent siya, ang na-develop sa iyang heart is independent. Na pamangkot, gidesign ba sa Diyos ng babae independent? Hindi. Sili sa Bible, weaker vessel ang babae. Weaker vessel, but silingon, emotional, kailangan may assist. May mag-assist sa iya from time to time. Wala mo gidesign mga babae nga, tawag gender equality. Na ka ng power, girl power. Amo man ang ginasulong karon sa secular. Nga dapat equality. Dapat kung ano ang kaya sa lalaki, kaya pud sa babae. Secular view. Pero ang biblical view, nga ang babae weaker vessel. Subordinate siya. Subordinate siya. It doesn't mean ang babae inferior. Yes, we are equally created by God. Special ta. But when it comes to leadership, hindi ang babae equal. May ara gid. Role ang babae din siya hasta. May limitation ang babae. Amen. Independent. No? Attitude, mga abyan. No? Nga ma-develop sa isa ka asawa kung siya mag-ubra na. Lalo na pag mas dako siya sweldo kay sa bana o siya ang ga-ubra. Okay? So mahimo na siya nga siya na ang magkuman sa panimalay. Sundan ni ha, amo ni bakla ha, amo ni dito dapat magkadto ni ha, amo ni ha. O siya na ang gamando. O siya bana, okay mang. O sige mang, ano pa mang? Ano pa ilista ko mang? O katong kuan ha. Si kuan, taga ito si ano eh. O, kadto dito, idulong dito, bakla ni. Okay, sige mang, ano pa mang? O. Yes or no? Yes. Way mawahimo si lalaki kay siya ang ga-income, siya ang ga-ano. So nadula na ang headship, ang pagka-leader sa lalaki. Kay ang gadikta si Mrs. na. Kay siya ang ga-income, siya ang may ubra. So amo nang disadvantage. So na-violate na to ang Bible principle. Now, pamati mo church, wala guro ni sa inyo natabo. Pero kini precaution lang brad sa mga young people na to. Or kung kakatabo man ni sa aton, tani mangin lesson learn nato ni. Take note, pulong ni sa Dios. No? Bible principle ni aton ginaano. Amen? Posible gidi matabo. No? That's why ang Bible klaro. Sila sa Bible, ang babae keepers at home. Keepers at home. Ano sa Ilonggo na? Keepers at home. Ano ba? Manog bantay? Manog dumala. Manager sa panimalay. Amo na ang babae naka-design. Later on, ato na isa-isahon. Okay? Amo na ang papel. Amo na, keepers of the office. Keepers of company. Keepers of, ano ka? Ano pa, Brad? Oh? Sino sa Bible? Keepers at home. So, very specific ang Bible. Diin ka manugbantay, di ka magbantay. Sino bantayan? Imo panimalay. Okay? Ang imong bana, ang imong mga kabataan, imong anak. So, ang babae, naka-design siya, housekeeper. Amo ganun siya, housekeeper. Hindi working or working mother. Housekeeper. Ano ang iyang scope? Panimalay.
Siya ang reyna sa panimalay. Siya ang tagdumala sa panimalay. Kay si tatay, provider. Way maghihambalan ang tatay, keepers at home. Hello, amen? Ang mga asawa na. Kaya, pamati, sa kuanta, sa practical ta, ibabaya ang atmosphere sa panimalay kung ara si nanay, compare sa wala. Agree mo, Brad? Ay, Brad. Iba ang nanay talaga kay tatay. Kasi si tatay, way nakadesign, manglimpyo, maglampaso, manglaba. Bonus na lang na kung si tatay, manglampaso, manglaba, manghinis kaldero, mag-ano siya, manggansilyo siya, bonus na lang na siya. Oh, pero kanang mga butang, sa babae na nakadesign, tama? Mananom ka bulak, mamunyag ka bulak, oh, mag-decorate, oh, mag-arrange, magbutang kurtina, oh, ano pa, manghipid. Kung may lalaki, shout out. Amen. Pero kung, mga abyan, kung wala si nanay, ibagid ang panimalay. Amo na. Huwag man ko nang hikay sa mga lalaki, pero bihira ka lang, sarpulo, ambot lang. Kung may isa ba, Brad? Basi may isa pa. Nga mahipid ba? Bisan wala si Mrs. Ang particular, ako mga abyan, sa tutuod lang, particular ko ba? Di ko gusto yun nga, kanang, kay, daw uto ko, daw gabalintong man, daw ano man, nga dili hipid. Pagsulod mo pa lang, way panilhig. Tapos, dito sa kusina, way pagkadto mo man, ay abaw. Sala, amo man, kwarto, amo man, way nagkarapilo, mga nilabhan, di mo mabalaan, din ang lago, din ang nilabhan. Din ang limpyo nga plato, din ang hulugasan. Kapudlay sila. Sorry. Sulod mo pa lang sagit, makita mo ng panimalay nga, di ba? Kanino na nga naka-design, Brad? Sa babae. Amo na dapat. Amo na budlay, kung wala babae sa panimalay. Nakita sa Diyos, ano ang kahimtang sa panimalay kung wala ang misis. Kung wala ang nanay. Iba ang atmosphere. Okay? Kaya, may ara ta manual. Ara ang Bible nga dapat naton sundon. May Bible ta. Tingano aton i-violate. Usahay magud atong mind secular masyado. Ay, pastor, amo ning trending. Uso naman, pastor. Tis din ang sundon ta. Pulong sa Dios ang uso sa kalibutan. Di ang sundon nato. Manual maka nato ang Bible. Ngano magsunod ta sa trend? Go back to the Bible. Amen? Dili magsipyat ang Bible. Hapsay ang panimalay kung magsunod ta sa Bible. Amo gani na may guide ta. Pastor, ang subong, ang babae, kadalaki, wala na sing kaibahan. Importante may obra, importante may income. Mga abyan, gibayulit nato ang Bible. Okay? Membro ni Pastor Joffy. Katong speaker ta diri, Pastor Joffy Fernandez, taga Tampakan. Asawa niya, accountant sa dako nga company. Pero pag-asawahay nila, nag-resign. Dakong sweldo, Brad. Kay Australian ang iyang amo. Kag siya ang naghimo sang template sang accounting sa office nila. Siya ang naghimo, bright nga babae. Kalimot ko sa pangalan ni ma'am. Mga abyan. Siya naghimo sa template. Template daw, format na siya. Nga sundon na lang ba? Mga abyan sa company. Importante, abi, may pattern isa ka company. Sa accounting, kay pasunod na lang na para sa tawag sina, ang ilang pag-balance. Okay? Na may member siya lately lang. Na-meet ko, upod kami dito sa, tawag sina, ang Yabana, taga Pigkawayan. Pigkawayan, ang iyang bana. Tapos, ang babae, taga San Mateo Rizal. Maestra, DepEd, high school teacher bad, nag-resign. Plantilla na. 7 years na ga-teach high school. Pag-asawa nila, lately lang, last year, mga abyan. Last year sila nag-asawahay. Karon lang bago, 1 month ago, nag-resign sa DepEd. Kaya naintindihan niya ining Bible principle. Nga dapat, housewife. So kung aton lang tao, sining ka daw anong klase nga desisyon mga umago? Kadamo ga-apply subong. 1,000 ga-apply sa DepEd. Ang iba ga-antos gani, municipal base.
Ang iba, volunteer. Basta lang nga someday matagaan sang item. Bahala, volunteer, wala sildo. Sige lang, bahala bukid, sige lang. Para someday magka-item. Tapos, kato, item na, high school, 7 years na, abya, nag-resign. Kay, nag-housewife siya. So, ang iya na lang, mag-home-based business siya. Work at home. Work at home. Bakit ba? Naintindihan niya ang principle sa Bible. No? So, mga abyan, kita na to ang conviction. No? Ang conviction. Okay? Why na ta oras? Gusto ko nga, pero may ara pa tawag sina, mga kabiyanan. May ara pa discipleship. Okay? So, luya ko lang ipahibalo sa aton, ining lesson, mga kabiyanan. Lantaon ta. No? Lantaon ta, ano ang biblical view about sa working mother. Okay? Kung ano ba ang biblical role of women. Kasi pag di natin maintindihan, mga kabiyanan, medyo budlay, magkaroon ta problema. Yes, may income. Yes, may trabaho. Pero ano ang kapalit? Amen? Ano ang consequence? No? Ano ang consequence? Kapag ka layo ang nanay sa iya bana. Layo si nanay sa iya kabataan. Damo negative factor, mga abyan. Number 1, ang influence sa nanay malayo sa iya kabataan. Oh. So, kisa mas lapit pa si tita. Kisa mas lapit pa si teacher kung layo ang nanay sa iya kabataan. Oh. So, lalo na ang lola. Kapag ka ang lola na permi, Brad, ang magpadako, lola na ang tawag sila, lola na ang nag-aalalay sa bata. Di mo madinay ang emosyon sa bata, ang attachment sa bata, dito gid. Kay by tendency bad, by instinct, by nature bad, kung di itong imo permi, lapit sa imo, permi sa imo, ang buot sa tao dito gina. Ido gani, permi mo bahugan, balik-balik gani. Tama? Oh, tao paihan. No? Amo na nga, dapat lang taon nato. I hope and pray, di ninyo ma-misunderstood si pastor. Ato ni Word of God. No? Ako, mga abiyan, wala matagatudlo outside sa Bible. Ato, pulong sa Dios. Reminders lang ni sa ato. No? Mag-remind lang ni sa ato, mga kabiyanan. At least magkaroon po tayo idea. Okay, tayo please. Let's continue this lesson next Wednesday. Father God, thank you for this evening. Salamat, Lord, mayroon kaming kunting introduction about sa aming lesson. Help us, dear God, na aming pang makuha ang mga bagay, Lord, na gusto niyo pong